Number 2, fruitful in his management. Pakisulat niyo po yan sa inyong mga comment section. Fruitful in management. Anong management ang tinutukoy dito? Ang sabi ng verse 11, ruling their children and their own houses well. Ang tinutukoy na fruitfulness po dito ay ang kanyang pagmamanage sa kanyang pamilya. Ruling his children and houses well. Pangalawang titignan po natin sa isang kagawad, kapitan, kabataan, kamusta na? Ang kanyang pamumuno, pamamahala sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang sariling sambayanan. Is he a good manager to his home? Is he a good teacher to his children? Is he a good provider for his family? And is he a good protector for his loved ones? A good manager is a good teacher, a good provider, and a good protector. Sabay sinusunod at iginagalang ng kanyang mga anak. Must be in control of his home. His wife and his children should respect him. A man who is in control of his wealth, of his possession, and behavior. Kaya tingnan po natin maigid, maging practical tayo ngayon. Kung itong tumatakbong kagawad at kapitan ay hindi nga marunong mamahala at pamunuan ng kanyang sariling pamilya, magulo ang pamilya, rebelde ang mga pamilya, bastos ang pamilya, lapastangan ng pamilya, hindi ginagalang ng anak, hindi ginagalang ng asawa, kapatid. Yung sariling pamilya nga hindi niya maayos. Paano niyang aayusin ang barangay? Yung sariling pamilya niya hindi nga kayang pamunuan. Paano niyang pamumunuan ng barangay? Napakaliit pa lamang ng kanyang hawak na kinasasakupan. Bilang ama ng tahanan, bilang ina ng tahanan, kung hindi niya kayang ayusin, pamunuan, pamahalaan ng maayos ang kanyang sariling sambayanan, hindi niya pwedeng maayusin ang sarili niyang barangay, or else plastic yan. Isang kabataan siya, hindi nga siya marunong gumalang sa kanyang magulang, hindi nga siya marunong rumespeto, gumalang, sumunod, magmahal, sumuporto sa magulang niya, tapos mamumuno sa kabataan yan. A fruitful leader must be fruitful in his management. Isang kabataan, hindi nga maayos mag-aral. Lakwatsero nga yan. Pala-absent nga yan. Lagi nga nagrarally yan. Paano niya pamamahalaan ngayon ang mga kabataan ng isang barangay kung ang kabataan yan, rebelde, pasaway, walang direksyon, suwail sa magulang, palaban sa magulang, walang galang at pagsunod at pagmamal. Kapatid, napaka-practical. Kaya sinasabi ng Bible, he must rule his children and household well. Ang ibig sabihin, he is a good teacher. He is a good provider. And he is a good protector. Hindi nga niya naibibigay yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi nga niya natuturuan. Hindi nga napoproteksyon. Tapos tatakbong barangay. Lahat ng anak, lasinggero, babaero, adik, tapos pamumunuan niya barangay. Kung asawang babae naman yan, hindi nga marunong magpasakop sa asawang lalaki, pamumunuan niya ngayon ng barangay. Siya nga mismo hindi marunong sumunod magpasakop. Kabataan hindi nga marunong gumalang, rumespeto, dahil pamumunuan niya kabataan. Anong sabi po ng 1 Timothy 5:8? Anyone who does not provide for their families and loved ones, especially their own household, has denied the faith and worse than an unbeliever. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang isang tao na hindi marunong mag-provide sa kanyang pamilya, hindi marunong mamuno ng kanyang pamilya, hindi marunong mangalaga ng kanyang pamilya, hindi marunong mag-ayos at mag-manage sa kanyang pamilya, ay isang taong taksil sa pananampalataya at masakol pa sa taong walang Diyos. Kaya kapatid,
Checkpoint number 2. Si kagawad, si kapitan ba, ay mapagmahal at maayos mamahala ng kanyang pamilya. Kung si kagawad at si kapitan, binubugbog ang asawa, binubugbog ang mga anak, ginuguto, pinababayaan, kapatid, ganyan din gagawin niya sa barangay. Sarili nga niyang pamilya, hindi niya mahal. Barangay pa kaya? Si SK, mapagmahal ba siya? Masunurin ba siya? Magalang ba siya? Makalinga ba siya sa kanyang mga magulang? Kung yung sarili kanyang magulang, hindi niya kayang igalang. Hindi nga niya kayang sundin. Hindi nga niya kayang respetuhin. Tatayo pa yan na SK kabataan. Hindi pabaya sa pamilya at hindi pabaya sa magulang. Hindi pabaya sa pag-aaral. Hindi pabaya sa mga bagay na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. So tandaan po natin, the second fruitfulness of every man of God, he must be fruitful in managing his children and his household. Number 3,